So ting may kailangan tayong gawin o bagay na dapat pagdesisyonan ng mabuti at hindi natin alam kung papaano, mga magulang natin ang una nating pinupuntahan. Madalas, kung ano ang sabihin nilang gawin natin kahit hindi tayo sigurado, yun ang mas sinusundan natin dahil tulad nga ng parati nating naririnig sa kanila. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya ganun na lang ang tiwala natin sa kanila. Dahil halos lahat ng pagsubok at aral ay natutunan na nila. Pero paano kung ang pagiging masunuring anak ang siyang magiging dahilan kung bakit naging isang mahinang tao ka? Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Julia, 41 years old at isang single mother. Pero hindi doon iikot ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Dahil hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero kung may pinakamasunuring anak sa mundo, siguro ako na yun. Tulad ko, maagang naging single mother ang nanay kong si Telma. Bata pa lang ako, pumanaw na ang tatay ko. Kaya si mama na ang nagtaguyod ng lahat ng pangangailangan ko. Si mama yung tipo ng nanay na mabait pero sobrang strikto. Kung anong sinabi niya, yun ang dapat masunod. Hindi ako pwedeng umalma at tumanggi dahil siguradong aabuting kinabukasan ang sermon. Hindi man siya mapisikal kung magalit, pero kapag nagsalita si mama, tagos hanggang buto ang sakit. Kaya hanggat maaari, kahit ayoko, kung ano ang sinabi niyang gagawin ko, yun lang ang susundin ko. Alam mo, mabuti na lang inaya mo akong kumain ngayon. Kanina pa ako sobrang stress sa kaka-review eh. Stress din kasi ako kaya inaya kitang kumain. Tsaka kanina pa tayong nasa library, wala namang pumapasok sa utak natin. Kaya nga eh. Ay, sana makapasa ako mamaya sa quiz namin. Dahil kung hindi, naku, malalagot ako kay mama. Hindi, wag mo na lang sabihin kay Tita Thelma na may quiz ka ngayon. Huli na, nasabi ko na. Sa bagay, tapos pag uwi mo, maamoy ni Tita ang damit mo, no? Malalaman niya na imbes na nag-review ka, kumain ka na lang sa labas. Hindi mangyayari yan, no. Binabad tong suot ko sa Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Sa bagay, ano? Pero maiba tayo. Parang gusto kong mag-shift ng ibang course. Ako rin. Ang sakit ng ulo ko sa nursing, sobra. Alam mo namang mahirap talaga yung kursong kinuha mo pero pinili mo pa rin yan. Hindi naman akong may gusto nito eh. Si mama. Pinilit lang naman niya ako na ito yung kuhanin ko kasi gusto niya ako maging nurse. Tapos balang araw maging doktor. Ano kung gusto mo talagang kunin? Education. Gusto ko maging teacher. Oh, bakit hindi yun yung sinabi mo sa kanya? Alam mo naman yun. Kapag gusto niya, gusto niya. Kahit anong paliwanag ang gawin ko nun, binaliwala niya lang eh. Ang katwiran niya, siya naman daw ang magbabayad ng lahat. Wala akong ibang poproblemahan kundi pag-aaral. Siyempre ako, gusto ko makapagtapos ng college, kaya no choice ako kundi sundin ang gusto niya. Yun nga lang ang kaso, nahihirapan ka. Aba, hindi madali yung pinag-aaralan nyo dito, di ba? Di ba yung sister ko graduating ng nursing? Sinabi niya sa akin na nagpupunta sila sa morgue. Tapos talagang pinag-aaralan daw nila yung patay. Ang scary kaya nun. Tapos kapag raw nasa morgue sila, iba talaga raw yung feeling. Yung parang parating may nakatingin sa'yo. Nakaka-paranoid daw talaga. Manahimik ka nga, tinatakot mo ako eh. Ano ka ba? Joke lang yun, no? Bakit ba kasi hindi mo nalang kausapin ulit yung mama mo? Hindi nga kasi makikinig yun. Bakit, nasubukan mo na ba ulit? Hindi pa. Paano mo nalamang hindi makikinig? Subukan mo kasi ulit. Wala namang mangyayari sa'yo eh. Tsaka palay mo, di ba? Pumayag siya this time. Basta ipakita mo lang na parang
Alam mo yun, parang mababaliw ka na sa hirap dahil pinipilit mong magustuhan ng course mo. Approve yun. Promise. Oh, tamang-tama ang dating mo. Magluluto na ako ng hapunan. Kamusta ang quiz mo? Nakapasa ka ba? Medyo po. Paano medyo? Ilan ba yung nakuha mo? 40 out of 50 po. 10 ang mali mo? Bakit 10? Sana ginawa mo ng perfect, anak. Alam mo naman na ayoko ng ganyan eh. Ang hirap-hirap po kasi, May. Hindi ko matandaan yung mga na-review ko. Baka kasi kulang ka pa sa pagre-review. Pagbutihan mo pa. Para naman sa susunod, perfect score na yung ibibigay mo sa akin, okay? Ma, may sasabihin po pala ako sa inyo. Ano yun? Ano po kasi Ano nga yun? Bilisan mo at magluluto pa ako. pwede po ba akong mag-shift ng course? Ano? Mag-shift ng course? Bakit naman? Nahihirapan na po kasi ako sa nursing, May. Parang sasabog na yung utak ko. Tsaka hindi naman po kasi talaga itong yung gusto kong course eh. Ay nako Julia ha? Heto na naman ba tayo? Ipipilit mo na naman ba yung gusto mo? Gusto ko na maging nurse ka balang araw. Kapag nagkaroon tayo ng pera, itutuloy mo yung pagdodoktor. Gaganda ang buhay mo kapag nagkataon. Sige na po, Ma. Please. Promise. Kapag education na po ang course ko, mas mabibigyan ko kayo ng mas magagandang grades. Mag-aaral po ako ng mabuti para makakuha ng honor sa graduation. O malay niyo po, maging summa cum laude ako. Tapos... Ay hindi. Gusto mo lang mag-ship dahil nahihirapan ka. Ngayon lang yan. Pero Ma... Ay hindi basta, hindi ka magpapalit ng course. Tapos ang usapan. Magbihis ka na dun sa taas para matulungan mo ako dito sa kusina. Sige po. Kahit masama ang loob, sa kabilang banda ay naiintindihan ko kung bakit ganun na lang gustong kontrolin ni Mama ang kinabukasan ko. Gusto niyang maging katulad ko siya na natapos sa pag-aaral at may magandang trabaho. Yung trabaho niya kasi ang dahilan kung bakit nabibigyan niya kaming dalawa ng magandang buhay. Buong buhay ko, nasasanay akong parating sumusunod na lang kay Mama. Oo, may mga pagkakataon na sumusuway ako ng kaunti. Pero kaagad ko ring tinatama yun. Kapag nakita akong nagalit na si Mama at nadala ko yun hanggang sa pagtanda ko. Hindi lang kurso ang kinokontrol sa akin noon ni Mama. Maski ang lalaking nanligaw sa akin at mga pwede kong maging karelasyon, hindi ako basta-basta pwedeng pumili. Dahil bago ko tuluyang hayaan ang sarili kong mahulog ang loob sa lalaking yun, kailangan ko munang isipin kung magugustuhan ba siya ng nanay ko. Kaya sa huli, hinayaan ko na lang si Mama na pumili ng lalaki para sa akin dahil tiwala ko na hindi basta-bastang tao ang hahayaan niyang maging bahagi ng buhay ko. Oh, kumusta pala si Tita Telma? Ayos lang naman. Busy sa online business niya. Pinapasabi pala ni Mama na mag-dinner naman daw tayong lahat kapag may libre tayong oras. Sige. Sasabihin ko kay Mama. Nakausap ko nga si Tita sa phone nakakatuwa lang. Gustong gusto niya talaga ako para sa'yo, no? Sabi pa nga niya magpakasal na raw tayo Sabi ko naman, hindi pa nga ako sinasagot Tapos kasal agad. Hayaan mo na lang si Mama. Ganun talaga yun. Bakit nga ba hindi mo pa ako sinasagot Ilang buwan na ako nililigaw sa'yo. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Pinag-iisipan ko pa kasi na mabuti ang lahat. Siyempre, ayoko naman na magpadalos-dalos ng desisyon. Padalos-dalos ng desisyon. Ano pa bang hinahanap mo sa akin? Alam mo naman, nasa akin na yung lahat. Lahat? Oo. Sige, magbanggit ka ng gusto mo sa isang lalaki at papatunayan ko sa'yo na meron ako nun. Sige na, go! Gusto ko ng mabait at responsable. May magandang trabaho, yun lang naman. Sus! Yun lang naman pala Mabait naman ako. O, responsable rin ako. May sarili na akong negosyo ngayon. Yung restaurant? Di ba regalo yun ng mga magulang mo sa'yo?
Ibig sabihin, hindi mo pinaghirapan yun. Oo, pero syempre, hindi naman maging maganda yung takbo ng restaurant kung hindi ako magaling maghawak ng negosyo, di ba? At isa pa, marami na akong loyal na customers. Bakit? Kasi magaling na nga ako sa career ko. Kasi may karisma ako. Karisma? Huwag mo sabihin hindi ka nagwagwapuhan sa akin. Napansin ko na nung una. Una mo pa naman makita, natulala ka na eh. Excuse me? Ano pa bang hahanapin mo sa akin, ha? Wala. May pera ako. May maganda akong career at gwapo pa ako. Kapag sinagot mo ako, Julia, yan na yung pinakamagandang desisyon na nagawa mo. Grabe, ang yabang, sobra. Siya na ang pinakamayabang at pinakamahangin na lalaking nakilala ko. Alam mo, sa sobrang lakas ng hangin niya, kamuntikan na akong matakot. OA sa pagdadescribe ha. Naku, Allen, sinasabi ko sa'yo, hindi ako OA. Talagang mayabang yung Steven na yun. Feeling sobrang gwapo. Average lang naman ang itsura. Ni hindi nga nalaglagan pa nga ako nung una ko siyang nakita. Tapos sabihan ba naman sa akin na natulala raw ako? Wow ha, as in wow. E di ano ng plano mo ngayon? Babaste din mo na ba? Kung ako lang ang masusunod, hindi pa siya nanliligaw. Sasabihin ko na sa kanya na busted na siya. Kaso itong magaling na nanay ko, parating bukang bibig si Steven. Oh, bakit naman nasama yung mama mo sa usapan? Parati niya sa akin sinasabi na big catch daw si Steven. Mabibigyan daw ako ng magandang buhay. Pagtsagaan ko na lang daw ang gali kasi mabait naman daw. At isa pa, anak yun ng kaibigan niya. Nakakahiya naman daw kung babastidin ko siya. Wow, talagang mas inuna pa ang ibang tao kaysa sa anak niya ha. Sinabi Grabe. mo pa. Kaya hindi ko tuloy alam kung paano ko lulusutan to. Alam ko kasi na kapag inayawan ko si Steven, mag-aaway kaming mag-ina. Eh alam mo namang hindi na pwedeng magalit ng sobra si mama. May sakit sa puso yun eh. Baka mamaya atakihin pa bigla sa puso, kasalanan ko pa. Alam mo, Bes, tsagain mo na lang. Sanay ka naman na mas inuuna mo ang gusto ng nanay mo kaysa sa gusto mo, di ba? E di, lubos-lubosin mo na lang. Ayoko kasi talaga sa Steven na yun eh. Feeling ko kapag kami ang nagkatuluyan, puputok lahat ng ugat ko sa katawan dahil sa kanya. Nakakainis ka usap. Kaya nga, malaki ka na, Julia. Ilang taon ka na ba? 27? 28? Oh, hindi ka na 18 years old para sumunod pa sa lahat ng gusto ng mama mo. Oras na para tumayo ka sa sarili mong paa. Gets? Alam ko naman na kailangan kong matutunan na magdesisyon para sa sarili ko. Na kailangan kong manindigan kung ano ang sa tingin kong makakabuti sa akin. Ang problema nga lang, dahil sanay ako na si mamang nagdidesisyon, hindi ko alam kung ano ang tama para sa akin. Kaya sa huli, hinayaan kong magkalapit kami ni Stephen hanggang sa nagpakasal kami at nagkaroon ng anak kahit hindi naman siyang nilalaman ng puso ko. Bakit gising ka pa? Ano pa di nintay ka? Nakatulog na ang anak mo sa kakahintay sa'yo eh. Kung sisermonan mo lang ako ulit, pwede bang i-record mo na lang tapos papakinggan ko na lang bukas? Masakit kasi ulo ko ngayon eh. Masakit dahil uminom ka na naman. Ilang barkada mo na naman ang nilibre mo sa inuman niyo. Ano naman ngayon kung gumastos ako ha? Pero ako naman yun ha. Ako yung naghirap nun kaya ako ang may karapatan kung saan ko gagastusin yun. Aso ngayon pera mo. Pera ko, pera ko. Ganun na ba tayo ngayon ha? Kung ganun din pala di maghiwalay na lang tayo ng tirahan para yung kuryenteng babayaran ko, yung pagkain na bibilhin ko, para sa amin talaga ng anak ko. Kanya-kanya na pala tayo ngayon eh. Namimiloso po ka ba ha? Yun ang pinaparating ng sinabi mo, di ba? Iniintindi ko lang ng mabuti. Dahil hindi ko kayang makita na sinusugal mo ang kinabukasan ng anak natin, Steven. Buti sana kung wala pa tayong anak eh. Hahayaan kitang magpakalunod sa mga bisyo mo. Pero may pamilya ka na.
Pero umaasta ka pa rin bata. Ano ba talagang problema mo, ha? Nagtatrabaho naman ako, ha? Kumikita ako ng pera. Ano pa bang hinahanap mo? Ang pagiging responsable mong ama. Oo nga, nagtatrabaho ka pero halos lahat ng kinikita mong pera hindi sa amin ni Kyla napupunta kundi sa mga bisyo mo at sa barkada mo. Baka gusto mo sila na lang ang gawin mong pamilya. Hindi kita pipigilan. Kung makapagsalita ka, parang ako lang yung may pagkukulang dito, ha? Ikaw din naman, ha? Ako? May pagkukulang? Saan? Ginawa ko ang responsibilidad ko bilang asawa at ina sa anak mo. Huwag na tayo magtanga-tangahan dito, Julia. Alam ko naman na hindi mo ako minahal, eh. Nagpakasal ka lang sa akin dahil alam mo nagaganda yung buhay mo sa akin. Kasi may pera ako, eh. Ayun lang. Di ba? Gusto mo ng prangkahan? Oo, dahil akala ko matino at responsable kang tao. Pinilit lang naman ako ni mama na magpakasal sa'yo eh. Kahit ayoko. Pero tingnan mo ang nangyari. Nakikita ko na ngayon ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Pinakamalaking pagkakamali pala. Sige, maghiwalay na tayo. Wow! Tinatakot mo ko? Para sabihin ko sa'yo, yan ang pinakamatagal ko nang gustong gawin. Dahil hindi ko na kayang tagalan pa yung ugali mo. Yung mga bisyo mo. Kaya oo, maghiwalay na tayo. Hanggang kailan kayo dito ng apo ko? Hindi ko pa alam ma, pero bukas na bukas din maghahanap ako ng pwedeng malibatan. Kahit yung maliit lang muna. Ano? Malilipatan? Eh bakit hindi ka umuwi sa bahay ninyo? Ma, naghiwalay na kasi kami ni Steven, di ba? Hindi naman ako aalis ng bahay kung magbabalikan pa kami eh. Anak naman, normal lang naman sa mag-asawa yung mag-away. Pero wag mong hayaan na masira talaga yung pamilya na meron kayo. Hindi akong sumira ng pamilya namin. Siya. Hindi lang naman kasi yung bisyo niya ang problema ko. Ilang beses ko na siyang nahuhuli na may kachat na iba. May ka-text. Ay nako, bakit kasi hindi mo kausapin ng masinsinan? Yung hindi naman kasi kayo nagsisigawan. Mama naman, bakit parang pinapalabas niyo na may pagkukulang din ako dito? Meron nga, posibleng meron nga. Baka naman kasi hindi mo naalagaan na mabuti ang asawa mo. Kaya sa ibang tao tuloy siya kumakapit. Ma, talagang mas kinakambayan niyo pa yung kesa sa akin? Hindi naman sa ganun. Pero ako na rin kasi mismo yung nakakapansin na hindi ka man lang malambing sa asawa mo. Ni hindi mo maramdaman yung pagiging mag-asawa ninyong dalawa. Anong gusto niyo? Pagkunwari ako? Ayoko naman ng ganun. Ay nako anak, ang pinupunto ko rito, mag-usap kayo ulit. Ayoko na. Napapagod na ako sa kakaintindi sa kanya. Ayusin yung dalawa yan ah. Ayokong lumaki ang apo ko na hindi kumpleto ang pamilya niya. Bukas na bukas, makikipagkita ka kay Steven. Sa simula pa lang hindi na magandang pagsasama namin ni Stephen. Pero tiniis ko pa rin yon dahil sabi ni Mama, magiging magandang buhay ko kapag siya ang pinakasalan ko. Hindi ko naiisipin ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya namin dahil mayaman ang asawa ko. Lahat ng gusto ko, kayang-kayang ibigay ni Stephen at tama naman si Mama. Mula nang magpakasal ako kay Stephen, mas gumandang buhay ko. Naging marangya at maginhawa pero hindi ako naging masaya. Kaya mabuti na lang at nagkaroon ako ng anak na siyang naging sentro ng pag-ikot ng buhay ko. Dahil kung hindi, siguradong magiging miserable ako sa buhay ng asawa ko. Sa loob ng 10 taong pagsasama namin ni Stephen, aaminin kong hindi ako naging masaya. Pakiramdam ko, para akong nasa isang malaking kahon
Nakakagalaw pero hindi malaya. Kaya nung ipinanganak ko ang anak ko, doon lang ako nagkaroon ng rason para ipagpatuloy ang mga ginagawa ko. Hindi rin nagtagal, naghiwalay din kami ni Stephen dahil nagkaroon siya ng iba. Akala ko pa nga nung una, sasabihin ni mama na patawarin ko ang asawa ko. Kaya para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nung wala siyang sinabi. Nahihiwalayan ko na si Stephen. Nagkasundo naman kami ni Stephen na ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng sustento para sa anak naming si Kyla. Hanggang sa nakapagtapos ito sa pag-aaral na siyang ginagawa naman niya. Sabi ko nga, hindi man siya naging mabuting asawa sa akin, pero naging responsabling ama naman siya sa anak namin. Ginawa ko ang lahat para mapalaki ko ng mabuti si Kyla. Dahil sa sobra, ayokong matulad sa akin ng anak ko na walang kalayaan. Hindi ko siya kinontrol tulad ng ginawa sa akin ni mama noon. Ayokong matulad siya sa akin na hindi kayang magdesisyon ng mag-isa. Pero hindi ko inakala na hindi pala maganda ang kahihinatnan ng ginawa kong yun. Ma, buti naman at nauwi na kayo. Nagmadali na ako umuwi dahil sabi mo may kailangan kang sabihin sa akin. Nagtaxi na nga ako eh. Ay nako, ano ba yun? Teka, nasan si Kyla? Nakauwi na ba? Opo, nasa kwarto na siya. Nagpapahinga. Nagpapahinga? Mag-aalas 7 pa lang ng gabi Nakapaghapunan na ba yun? Hindi pa po. Sige. Hindi bale, magluluto ako pagkatapos nating mag-usap. Teka, tungkol saan ba yun? Ano kasi ma? Tungkol kay Kyla. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Kyla? Buntis. Ano? Buntis? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Opo, pinag-take ko ng pregnancy test. Positive ang lumabas. Sandali Paano nangyari yun? Paano nabuntis yung batang yan? Nakipag-boyfriend ba siya nang hindi man lang natin nalalaman? Ganun na nga. Kakausapin ko yung bata na yan. Kyla! Lumabas ka rito ngayon din! Kyla! Ma! Wag na! Tama na! Hayaan na natin nandyan na eh. Anong hayaan? Dapat ba talagang hayaan ang ginagawa ng anak mo? Ha? Hindi ka man lang gumagamit ng isip? Tama na! Wala na rin naman tayong magagawa eh. Kahit anong sermon ang ibigay mo sa kanya, hindi na magbabago pa yung sitwasyon. Nandito na to. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Kung ikaw tanggap mo, pues ako hindi. Ma, yung puso mo. Baka mamaya atakihin ka bigla dito eh. Hinahinay ka lang. Paano ako maghihinay-hinay kung gano'n yung nangyari sa batang yon? Pambihira, nakakahiya. Hayaan nyo na lang. Ako na ang kakausap kay Kyla. Ikaw? Hahayaan ko? Tingnan mo nga yung nangyari sa anak mo. Buntis! Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo kasi siya napalaki na maayos. Alam niyong ginagawa ko ang lahat para mapalaki ko ng maayos ang anak ko. Kasalanan mo to, Julia. Kung pinalaki mo sa mas maayos na pamilya, hindi sana to magkakaganito. Paano? Masyado ka kasing naging maluwag. Wala man lang tatay na gagabay sa kanya sa ganitong bagay. Hindi ko kasalanan kung hindi nagagampanan ng mabuti ni Steven ang pagiging ama niya kay Kyla. Pero kung hindi mo hinawalayan si Steven, di sana buo ang pamilya ninyo. Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo. Kaya yan, nagmana sa katangahan mo yung anak mo. Bakit? Sino ba ang gustong pakasalan ko si Steven? Di ba ikaw? Sino ang pumilit sa akin na pakasalan siya? Ikaw din. Buong buhay ko, naging sunod-sunuran ako sa mga gusto nyo. Hindi nyo ako binigyan ng pagkakataon magdesisyon para sa sarili ko. Pati ba naman ang pagiging nanay ko sa anak ko, pakikilaman nyo? Kukwesto ninyo? Aba, sandali lang ha. Kung makapagsalita ka, parang hindi gumanda ang buhay mo dahil sa mga ginawa kong desisyon. Kung hindi ka sa akin sumunod, sige, tingnan mo, saan ka pupulutin sana ngayon? Kung hindi ako sumunod sa inyo, di sana mas naging masaya ako sa buhay ko. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang tama. Hindi parating ikaw ang masusunod. Kaya hinayaan ko si Kyla na gawin ang gusto niya sa buhay niya dahil ayokong matulad siya sa akin. Pero tingnan mo yung nangyari. Naging maganda ba? Hindi, di ba? Nagkamali ang anak mo. Eh di nagkamali siya. Ang mahalaga, natuto siya sa buhay. Ganun lang naman yun, May. Magkakamali ka, itatama mo at matututo ka.
Isang bagay na sa ibang tao ko pa natutunan, hindi mismo sa inyo. Wala kang utang na loob! Sige, ako na ang walang utang na loob. Pero hindi ko hahayaan na kontrolin niyo ang buhay ng anak ko. Lalo na ng buhay ko. Magalit ka na kung magalit pero simula ngayon, desisyon ko na ang susundin ko. Magpapakananay ako sa anak ko at hindi ko kayo gagayahin. Iyon ang unang pagkakataon na sinagot ko si mama, na inilabas ko ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya, na kahit ginawa niya ang makakaya niya upang maging mabuting ina sa akin, hindi naging magandang epekto noon sa akin. Natigil lang ang pag-aaway namin yun ni mama nung makaramdam siya ng pananakit ng dibdib. At kahit masama ang loob ko sa kanya, nanaig pa rin ang pagiging isang mabuting anak. Kumain na kayo para makainom ka ng gamot at makapagpahinga. Kailangan niyo magpahinga dahil baka tumaas na naman ang dugo niyo. Sandali lang. Mag-usap muna tayo. Ma, ayoko na makipagtalo sa inyo, nakakapagod. Gusto ko na pakinggan mo muna ako kaya umupo ka dyan. Sige po. Alam mo, noon pa, alam ko na masama na yung loob mo sa akin dahil pakiramdam mo, kinukontrol ko ang buhay mo. Lahat ng desisyon mo. Pero Julia, gusto ko na maintindihan mo na ginagawa ko lang yun dahil mahal kita. Dahil ayoko na kapag nawala ako, magmumukha kang kawawa. Pero ma, sana hinayaan niyo akong magdesisyon para sa sarili ko. Mula pagkabata, ikaw na lang ang parating nasusunod. Maski yung pagpili ko na makakasama habang buhay, ikaw din ang pumili eh. Dahil nanay mo ko eh. Alam ko kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Pero hindi naman ako naging masaya. Nasayang yung mga taon ng buhay ko na pinagtiyagaan ko si Steven. Kasi yun ang gusto mo. Kasi kahit ayoko, kahit alam kong nahihirapan ako, pumayag na lang ako para mapis ka. Kaya lang, ako kasi yung nahihirapan eh. Yung kaligayahan ko yung nasasakripisyo. At pagod na akong makaramdam noon. Julia anak, parati mong tatandaan na walang magulang na gugustuhin mapariwara ang anak nila. Alam mo yan dahil may anak ka na ngayon. Kaya naging mahigpit ako sa'yo. Kaya kinukontrol kita. Na gusto ko sana, ganun ang gawin mo kay Kyla pero hindi mo ginawa. Dahil ayokong maramdaman niya kung ano ang naramdaman ko. Ayokong tanungin niya yung sarili niya na may kwenta pa ba siyang tao. Na lahat na lang ba ng desisyon niya dapat manggaling sa akin. Ayoko ng ganun. Ay, siguro nga. Siguro nga may pagkakamali ako. Siguro napasobra ako. Pero nagawa ko yun kasi sobrang mahal kita. Mahal na mahal kita anak. Nanggaling ka sa akin eh. Ang kabiguan mo ay kabiguan ko rin. Tagumpay mo ay tagumpay ko rin. Hindi ko sinasadya na maramdaman mo yan. Anak, tulad mo, ginawa ko rin ang lahat ng alam ko para maging isang mabuting ina sa'yo. Sabi nga nila, walang problemang hindi natatapos sa isang maayos na usapan. Magmula noon, naging magandang samahan namin ni Mama dahil pareho naming nasabi ang mga gusto naming sabihin. Nagkakaintindihan kaya umayos ang aming samahan pero kung kailan naging maayos ang lahat, tsaka may hindi magandang nangyari. Muling inatake si Mama sa puso at sa pagkakataong ito, naging malubha ang kalagayan niya. Kinailangan siyang ilagay sa ICU para mas magamot siya ng mabuti. Nung mga panahong yun, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Dahil yun ang unang beses na gumagalaw ako ng walang gabay ni Mama. Ngayon lang ako nakapagpahinga ng ganito Pero kailangan ko matulog dahil magbabantay pa ako mamaya sa ospital. Oh, ayos ka lang. Masakit ba ang ulo mo? Hindi naman masyado. Medyo nahihilo lang ako. Kulang ka kasi sa tulog. Mas maganda siguro kung bukas ka na lang pumunta sa ospital. Magpahinga ka muna buong araw, okay? Hindi pwede. Kailangan ako ni Mama doon. Kesa naman sa ganyan ang kalagayan mo. Tsaka nandun naman kami para magbantay eh. Kaya sige na, magpahinga ka na ngayon at bukas ikaw naman ang magbabantay. Sige na nga. Oo nga pala. Tumawag sa akin kanina yung uupa ng bahay ni Tita sa Laguna. Sino? Babae. Basta siguradong uupa na siya. Gusto lang niya makausap yung may-ari ng bahay. Pero ayun, since may sakit si Tita, ikaw na lang ang kumausap. Teka lang. Pinag-iisipan ko pa kasi na mabuti Akala ko ba okay na? Baka kasi magalit si Mama kapag pinaupahan yung bahay. Sa inyo na rin naman nakatira si Tita. Isa pa wala namang tumitira doon. Sayang naman. At least kapag may nakaupa o may papasok pa na pera, di ba? Pandagdag din yun sa mga gastos sa ospital. Maarte kasi si Mama pagdating sa mga tattao sa bahay niya Baka mamaya magalit yun kapag nalaman niya. Hindi yun magagalit. Iintindihan naman niya yun Bahala na. Pakisabi, pahintay muna. Pag-iisipan ko. Julia naman, di ba okay ka na? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Anong nangyari? Hindi kasi ako sigurado kung tama ba yun o hindi. Papaupahan lang naman, di ibebenta. Pagdesisyonan mo na yan. Bahala na. Wala kasi si Mama Julia, ilang taon ka na ba, Lahat na lang ba iaasa mo kay Tita? Pati yung mga dapat mong pirmahan nung isang araw, nagdadalawang isip ka pa. Julia, oras na para magkaroon ka ng sarili mong desisyon. Ay, Allen. Sana maintindihan mo naman ako. Buong buhay ko, wala akong ibang nakasama kundi si Mama lang. Nagagalit ako sa mga ginagawa niyang pangongontrol sa akin pero ngayon ko lang na-realize na yun pala ang kailangan ko. Na hindi ko pa kayang tumayo sa mga sarili kong paa. Kaya pasensya na kung hindi ako makapagdesisyon na maayos dahil hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang harapin ang mag-isa ang buhay nang hindi kasama si Mama. Mahirap pala kapag buong buhay mo. Wala kang ibang ginawa kundi ang dumepende sa isang tao. Lahat ng gagawin at iisipin mo nanggagaling sa iba at hindi sa iyo mismo. Ang hirap gumalaw, nakakatakot magdesisyon. Si Mama ang naging sandigan ko sa lahat ng bagay. Kaya nung naging mahina siya, hindi ko alam kung paano ang maging matibay. Hindi ko alam kung paano tumayo sa sarili kong mga paa. Pero sa huli, wala akong nagawa kundi matutunan maging independent. Kahit 40 anyos na ako. Kahit dapat sa edad kong ito, alam ko na agad kung ano ang dapat kong gawin. Iniisip ko na lang, ang importante, nagawa ko pa rin ang dapat kong gawin. Sa ngayon ay nagpapagaling na si Mama. Nawalan man kami ng property at medyo nabaon sa utang. Ayos lang, pera lang yun. Makakagawa kami ng paraan para muling makabangon. Ang importante, ligtas na ang nanay ko. Dahil mula nang magkasakit siya,
mas lalo kong na-realize na hindi ko pala kayang mawala siya sa buhay ko. At sa tingin ko, habang buhay akong hindi magiging handa para sa bagay na yon. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig. Lubos na nagpapasalamat, Julia.